Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1931, Kayabangan. Ang mga death stamp ay lumipat sa kahabaan ng itim na ilog. Nalunod si Zhang Kei sa loob at kinain ng tubig ang kanyang buhay. Tumibok ang puso ng mga tao habang nanonood. Mamamatay ka, deklara ni Lin Feng, gamit ang kanyang pinakamalakas na boses. Tinatakan din niya ang sound waves na ginawa ng kanyang boses. Inilibing pa rin si Zhang Kei sa Black Death River. Ang mga tao ay nakatingin sa itim na tubig, nagbubulungan sa kanilang sarili. Patay o buhay ba si Zhang Kei? Dumagundong ang mga alon at umikot ang itim na tubig sa paligid. Nauwi ito sa death intent at unti-unting nagkalat. Isang katawan ang lumitaw sa hangin at nahulog, isa ng bangkay. Si Zhang Kei, ikalima sa Celestial Champion rank ang list, pinuno ng Stone Group, ay patay na. Pinatay siya ni Lin Feng, isang cultivator na nasa mababang rankang na listahan. Sa pagkakataong iyon, tumahimik na ang lugar. Hindi lang si Zhang Kei ang namatay. Karamihan sa mga cultivator ng Stone Group at ng Moon Group ay namatay din. Muling bumangon si Tian Tai, pagkatapos na apihin at ipahiya ng Moon Group at ng Stone Group sa napakatagal na panahon. Si Lin Feng ay bumalik na galit at si Tian Tai ay naghiganti, at higit pa doon sa champion ceremony ni Ji Chang, sa tabi mismo ng champion stage. Ang araw na ito ay dapat na isa sa mga pinakamasayang araw ni Ji Chang, at naging bangungot ito dahil kay Lin Feng at sa kanyang grupo, si Tian Tai. Ang mga miyembro ng Ji Chang's club ay humahatak ng mahabang mukha. Nawala sa Ji Chang's club ang dalawang junior group nito, ang Moon Group at ang Stone Group. Ang Stone Group ay halos nawala na rin sa Champion University. Ito ay isang kakilakilabot na kahihiyan para kay Ji Chang. Maraming tao ang lumingon upang tumingin kay Ancestor Zuan Tian. Sa yugto ng labanan ng champion, ang mga senior cultivator ay mukhang kalmado at matayog. Ang Stone Group at ang Moon Group ay nawasak, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanila. Dahil ang Moon Group at ang Stone Group ay pinukaw, inapi, at pinahiya si Tian Tai, kasalanan nila ito. Si Tian Tai ay umasa sa sarili nilang lakas para makaganti. Ang mundo ng paglilinang ay ganoon kalupit. Kung naging mahina sina Lin Feng at Tian Tai, nawala na sana sila. Malamang na mas iginagalang sila ng mga matatanda ngayon kaysa dati, pagkatapos na ang kanilang mga kaaway ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kahit na mukhang kalmado ang mga matatanda, mas bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang mababang antas na emperador na iyon ay malamang na isang katamtamang antas na emperador, at ang kanyang daw ay mas makapangyarihan kaysa kay Zhang Kei. Ganyan niya pinatay si Zhang Kei, ang ikalimang cultivator sa Celestial Champion rankang list. Naunawaan ni Lin Feng ang mga nakatagong tuntunin ng mundo ng paglilinang. Sa makatuwid, pinili niyang lumaban sa araw ng seremonya ng champion ni Ji Chang, isa sa pinakamagagandang araw sa buhay ni Ji Chang. Ito ang tanging paraan upang igalang ng unibersidad. Kung nag-away sila sa ibang araw, hindi na sila pinansin ng unibersidad. Sa wakas ay umabot na sa lupa ang bangkay ni Zhang Kei, isang beses na tumalbog at gamulong-gulong. Malamig na tiningnan ni Lin Feng ang bangkay gamit ang kanyang itim na mga mata at mahinahong sinabi. Xi Haotian, sa araw na iyon, hindi ka ba medyo mayabang? Sumimangot ang mga tao at tumingin sa malalakas na cultivator ng Ji Chang's club. Si Xi Haotian, ang pangalawang pinakamahalagang cultivator ng Ji Chang's club, pang-apat sa Celestial Champion rankang list. Sa araw na iyon, nagkaroon ng pag-uusap sina Xi Haotian at Zhang Kei. Humingi ng tulong si Xi Haotian kay Zhang Kei. Si Xi Haotian ang pinuno ng Moon Group. Tumingin si Xi Haotian sa mga mata ni Lin Feng, natulala, bago tumingin sa bangkay ni Zhang Kei. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. Hindi niya akalain na babalik si Lin Feng, at magiging napakalakas. Mas hindi niya inaasahan na si Tian Tai ang magbubunsod sa kanila sa araw ng seremonya ng champion. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw. Isang selyo ang lumabas mula sa kamay ni Lin Feng at umangat sa ere. Nagpakita sa himpapawid ang naglalakihang gininto ang mga letra. Battle to death. Isang kontrata para sa isang labanan hanggang kamatayan. Hinahamon ni Lin Feng si Xi Haotian sa isang labanan hanggang kamatayan. Si Xi Haotian ay pang-apat sa Celestial Champion rankang list, ngunit naiintindihan ni Zhang Kei ang lakas ng Dao. Si Xi Haotian at Zhang Kei ay halos magkapantay sa lakas, ngunit pinatay ni Lin Feng si Zhang Kei. Napakalakas niya. Malamang kaya niyang patayin si Xi Haotian. Ay ang pinagkasunduan ng karamihan. Ipinakita ni Lin Feng kung gaano siya kalakas noong pinatay si Zhang Kei. Talagang malakas siya para labanan ang nangungunang tatlong cultivator ng Celestial Champion rankang list. Si Ji Chang lang siguro ang makakatalo kay Lin Feng. Ngayon ang champion ceremony ni Ji Chang. Masayang araw daw para sa lahat ng estudyante. Hindi mo ba nilalabag ang mga patakaran sa paggawa niyan? Malamig na sigaw ng isang cultivator ng Ji Clan. Maraming tao ang naruroon ngayon ay mula sa Ji Clan, dahil ito ang seremonya ng champion ni Ji Chang. Naroon din ang pinuno ng Ji Clan. Tumingin siya kay Lin Feng ng malamig. Alam na alam niya kung sino si Lin Feng. Dinala niya sina Ao Shu at Jian Mang sa Ji Clan. Dahil sa kanya, muntik nang maging lumpo si Ji Wuyo. Siya ay bulag at tuluyang nawalan ng tiwala. Hindi na siya magiging kasing energetic at confident gaya ng dati. Kung hindi niya maibabalik ang kanyang kumpiyansa, hindi na siya muling magsasanay sa paglilinang.
Ngayon ay bumalik na si Lin Feng, at muli niyang pinapahiya ang G-Clan, sa pagkakataong ito sa seremonya ng champion ni Ji Chang. May rules sa G-Clan at may rules sa university. Hindi kailangan ng champion university ang G-Clan para sabihin sa kanila kung ano ang rules ng university. Mapanukso at malamig na sagot ng isang binata. Silang Ye yun mula sa World Clan. At ang universidad ay hindi rin kailangan ng World Clan na sabihin sa kanila ang anuman. Galit na sabi ng pinuno ng G-Clan. Ibinuhos nilang Ye ang kanyang 2 sentimo, at ang pinuno ng G-Clan ay hindi iyon pinahahalagahan. Hindi ako nakikisali. Binibigkas ko lang ang aking opinyon. At saka, parang kapatid ko si Lin Feng. Sina Ji Chang at Lin Feng ay nakikipagkompetensya sa universidad, na normal at katanggap-tanggap, ngunit ang Ji Chang's club ay patuloy na nakikisali at binubuli siya at ang kanyang mga kaibigan. Kasuklam-suklam iyon. Paano makakasali ang G-Clan sa mga gawain ng mga kabataan? Masyadong mataas ang tingin ko sa G-Clan noon. Maraming malalakas na cultivator sa banal na lungsod. Ang mga kompetisyon sa pagitan ng mga tao ng parehong henerasyon ay normal at inaasahan, ngunit ang mga matatandang tao ay hindi maaaring makisali. Sa makatuwid, binulag ni Jianmang si Ji Wuyo at walang makapagsabi ng anuman tungkol dito. Ito ay malupit, ngunit walang magagawa. Maaaring suportahan ng clan ng mga kabataan, ngunit kung ang mga pagsisikap ng mga kabataang iyon ay hindi sapat, kung gayon ang angkan ay walang magagawa para sa kanila. Ang paggugol ng buhay sa pag-asa sa angkan ng isang tao ay hindi isang buhay, at imposibleng maging isang walang katulad na cultivator sa ganoong paraan. Sa makatuwid, silang Ye ay naglalakbay ng mag-isa, umaasa lamang sa kanyang sarili. Pinili niya ang kanyang sariling landas. Pinatay ng club ni Ji Chang ang clone ni Lin Feng, at ngayon ay bumalik na si Lin Feng at hinahamon niya ang maliit na buffon na iyon, walang masabi ang G-Clan. Sang-ayon ni Jun Moshi. Sina Lang Ye at Jun Moshi ay nagsasaya sa champion ceremony ni Ji Chang. Si Jun Moshi at Lang Ye ay walang puso. Naisip ng amused crowd. Hindi ko akalain na si Lin Feng ay magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang kaibigan. Matagal na silang may kasamang World King body sa World Clan. Si Jun Moshi ay mayroon ding napakabihirang uri ng katawan, at pareho silang kaibigan ni Lin Feng. Si Lin Feng ay napakalakas at may talento, hindi niya kailangang inggit ang mga taong may mga king body type. Nagulat at nataranta ang miyembro ng G-Clan. Umiling si Ji Ping at sinabi, "Siyempre, hindi sasali ang G-Clan." Gayunpaman, ang G-Clan ay nasa pinuno ng Ji Chang's club, at ngayon ay ang champion ceremony ni Ji Chang. Ang ilang mga tao ay nagpapahiya sa kanya at sinisira ang mahusay na kaganapang ito. Malutas ni Ji Chang ang isyu mismo. Hindi ako nakikisali. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang lumaban si Ji Chang kay Lin Feng. Kung lalabanan ni Ji Chang si Lin Feng, tiyak na crush niya ito. Kung tutusin, siya ang champion. Bukod kay Ying Cheng, walang makakalaban sa kanya, kasama na si Lin Feng. Ang mga bulungan ay umalangaw sa karamihan. Ang mga mata ni Lin Feng ay itim pa rin, ngunit tiningnan niya ang mga miyembro ng G-Clan ng mapanukso. Ang G-Clan ay isang sinaunang clan, ito ay umiral sa mahabang panahon, at talagang malakas. Nag-imbita ka ng maraming tao na pag-usapan ang tungkol sa paglilinang dahil gusto mong ipakita kung gaano ka katatag. Gayunpaman, ang tanging batang emperador ng G-Clan na maituturing na malakas ay si Ji Chang. Kahit na hindi ko maintindihan, paano ka naging mapagmataas? Ako ay isang katamtamang antas na emperador, at sa parehong antas ng paglilinang, ilan sa iyong mga tao ang makakalaban sa akin. Kalmado at walang pakialam si Lin Feng. Galit na galit ang malalakas na cultivator ng G-Clan. Si Lin Feng ay nagsasalita ng malakas, at hindi nakakapukaw ng galit, parang nagsasabi lang siya ng mga katotohanan. Para sa G-Clan, ito ay isang kakilakilabot na kahihiyan. Ang G-Clan ay isang sinaunang angkan, sila ay may malaking kapangyarihan, at marami sa kanilang mga kabataan ay nag-aral sa 4 na magkakaibang universidad. Sinasabi ni Lin Feng na sa parehong antas ng cultivation, walang sino man sa G-Clan ang makakatalo sa kanya. Akala ng lahat ay tama si Lin Feng, ito ay isang katotohanan. Sa parehong antas ng cultivation, maaari niyang sirain ang sino man mula sa G-Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1932, Kapangyarihan at Impluwensya. Ang yabang. Bulalas ng marami sa mga nakababatang tao na nakaupo sa likod ng pinuno ng G-Clan. Sa sandaling iyon, ang kanilang chi ay nakakatakot, pumipintig at kumakalat patungo kay Lin Feng na parang dumadagandong nakulog. Ang buhok ni Lin Feng ay lumipad sa hangin. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Lin Feng. Hindi niya pinansin ang mga ito at habang tahimik siyang nakatitig kay Shi Haotian. Si Tantay ay humakbang pasulong, at tinuya. Shi Haotian, noon sa labanan sa pagitan ng Tiantay at ng Moon Group, inatake mo ang clone ni Lin Feng. Napakayabang mo, ano ang nangyayari ngayon? Bumalik si Lin Feng dala ang kanyang tunay na katawan, ikaw ang pang-4 sa Celestial Champion rankang list, at ngayon ay hindi ka namang gahas na tanggapin ang hamon ni Lin Feng sa isang labanan hanggang kamatayan. Ang pangalawang tagapagsakaba ng Ji Chang's club ay duwag. Idinagdag ni Qin Wu na malamig. Ang ekspresyon ni Shi Haotian ay lubhang nagbago. Namutla pa nga ang mukha niya. Tanggapin mo man o hindi, hindi mo maiiwasan ang labanan ngayon. Idineklara ni Lin Feng na malamig.
Tumakbo siya pasulong, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha habang inilalabas niya ang kanyang chi patungo kay Xiao Tian. Naramdaman ni Xiao Tian ang enerhiya ng kamatayan sa paligid niya. May mga nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Pinipilit siya ni Lin Feng na lumaban. Ang yabang. Nag-ambala ng isang tao sa sandaling iyon. Siyam na Saiyan Dragon Totem ang lumitaw sa likod ni Ji Chang habang siya ay tumalon pasulong upang harangin si Lin Feng. Isang nakakatakot na mapanirang chi ang sumalakay sa hangin habang nagsimulang manginig ang lupa at langit. Nakakasilaw ang mga mata ni Ji Chang, para siyang sinaunang Dragon King. Mahinang ungol niya. Nakakatakot na hayop na si Chi ang bumangga sa kanya, ang mga tao ay nakarinig ng mga sipol habang nagbitak ang lupa. Isang pulang silweta ang kumislap para harangin siya. Ang silhouette na iyon ay may kaliskis ng dragon at mukhang napaka-agresibo. Ang karamihan ay natigilan. Itinapon ni Aoshu ang sarili kay Ji Chang. Napakalakas ng hayop na Chi. May dugo siyang dragon na katawan. Mukha siyang sobrang aggressive. Hayop siya. Nagmura ang mga nanonood. Ang taong iyon ay naglakas loob na salakayin si Ji Chang dahil siya ay napakalakas at agresibo. Nagningning ang mga mata ni Ji Chang. Isang nakakatakot na destructive daw na lakas ang pumuno sa hangin. Ang agresibong lakas ni Aoshu ay kumaluskos habang lumalaban ito dito. Kahanga-hanga ang determinasyon ni Ji Chang sa daw. Mas malakas siya sa lalaking iyon. Kaya niyang apihin siya. Nagmamasid ang madla. Si Ji Chang at Aoshu ay nagpalitan lamang ng ilang mga pag-atake, at tila ang lupa at langit ay guguho. Mamatay. Galit na sigaw ni Ji Chang. Lumiwanag ang mga Saiyan Dragon, siyam sa kanila ay umaakyat patungo sa Aoshu. Umungo si Aoshu sa kanyang pagsuway. Ang kanyang agresibong chi ay nagpatuloy sa pagpintig at pagbuo. Mukha siyang naguguluhan. Sinuntok niya ang kanyang mga kamao, at ang mga dragon ng dugo ay patuloy na umaatungal at bumangga sa Saiyan Dragon na may marahas na pagsabog. Isang dragon. Ang karamihan ay namangha. May kaliskis ng dragon ang mga braso ni Aoshu. Lalo siyang naging mabangis at uhaw sa dugo. Tumalon si Ji Chang pasulong. Sa bawat hakbang niya, nabibitak ang lupa, at lumilitaw ang maliliit na bunganga sa ilalim ng kanyang katawan. Parang walang lakas ang makakapigil sa kanya. Si Aoshu ay tila ligaw at baliw habang ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Ang daw ni Ji Chang ay brutal. Dahan-dahan siyang naging dragon habang lumalawak ang kanyang kaliskis, sa wakas ay naging dugong dragon. Nakakatakot ang itsura niya. Isang dragon, siya ba ay mula sa Dragon Clan? Nagtatakang tanong ng karamihan. Talagang nakakatakot ang mga kaibigan ni Lin Feng, may kilala siyang may World King body, isang taong may Imperial Immortal na katawan, at ngayon ay may kaibigan na isang uhaw sa dugo at agresibong dragon sa dugo. Naglapitan ang dalawang mandirigma, patuloy na nagbanggaan ang kanilang lakas, at patuloy na sumasabog ang hangin sa kanilang paligid. Ilipat. Malamig na tanong ni Ji Chang. Kahit na nakaharap siya sa isang dragon, siya ay walang takot. Ang kanyang Saiyan Dragon Totems ay nakakasilaw at nakaka-pressure kay Aoshu. Nanlamig ang mga naglalakihang mata ni Aoshu habang nakatitig kay Ji Chang. Ang champion ay napakalakas, gaya ng inaasahan, ngunit si Aoshu hindi kumibo. Mga ilaw na kasingpulan ng dugo na kumikinang at walang takot na sumulong si Aoshu. Sa kabilang panig, si Lin Feng ay nagpakawala ng lakas ng kamatayan kay Xiao Tian bago lumuhad sa harapan niya, tinitigan siya sa mga mata. Umatras si Xiao Tian. Si Lin Feng ay napapaligiran ng mga ilaw ng buhay at kamatayan. Ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa katawan ni Xiao Tian at nagsimulang kainin ang kanyang buhay ng masakit. Ang kanyang sigla ay nawawala sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na mga ilaw ng kamatayan ay kumikinang. Si Xiao Tian ay naglabas ng mas maraming chi upang kontrahin, mukhang mas at mas nakakatakot. Naglabas din siya ng lakas ng kaluluwa para ipilit si Lin Feng. Sinuntok ni Lin Feng. Gumagundong ang kanyang purple death tank habang umaarangkada siya. Tumitaw si Mark sa paligid niya habang siya ay naging isang light beam at gumamit din ng ilang bakanteng espasyo. Ang kanyang mga ilaw sa buhay at kamatayan ay lalong kumikinang habang siya ay naglabas din ng lakas ng Dev Amara Kalpa upang umikot sa kanyang katawan. Mabilis na umatras si Xiao Tian, sabay-sabay na nagpakawala ng mas maraming chi. Inatake niya ang tank, na nagsimulang masira. Mamatay. Naramdaman ni Xiao Tian ang enerhiya ng Death Sword na gumagalaw patungo sa kanya. Naglalaman ito ng kaunting lakas ng Sword Stamp, at ang kanyang kaluluwa ay parang sisabog na. Nagtipon ang kanyang chi at naging isang napakalaking glyph, Courage, na puno ng lakas. Matapos sumabog ang lakas na iyon, huminto siya sa pag-atras at nagsimulang tumakbo pasulong, mukhang napakalakas ng loob niya bigla. Ang lupa at langit ay napuno ng kamatayan Kalpa Sword Strength na bumaril kay Xiao Tian. Gayunpaman, hindi pa rin umatras si Xiao Tian. Habang humahakbang siya, mas lalo siyang lumakas ang loob. Maraming courage glyph ang umulan at unti-unting winasak ang Sword Kalpa Strength. Tiningnan lang siya ni Lin Feng ng malamig. Para bang hindi siya mauubusan ng lakas ng tayan. Ang pattern ng kanyang buhay at kamatayan ay palaki ng palaki, na pinawi ang kalangitan. Parami ng parami ang mga Death Sword na lumitaw, na naglalaman ng Invisible Sword Intent. Si Lin Feng ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit ang mga espada ng kamatayan ay patuloy na humihiwa sa kalangitan.
Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at ang kanyang sword intent ay naging mas nakakatakot, pinagsama ang lupa at langit, at sinira ang courage chi. Mamatay. Paputok na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang nakasisilaw na lakas ng kamatayan ay pumutok at bumagsak kay Shi Haotian, na kinakain ang kanyang buhay. Napaungol si Shi Haotian sa sakit, at biglang nawalan ng lakas ng loob. Naglalakad siya sa landas ng kagitingan, ngunit sinisira ni Lin Fang ang kanyang tapang. Ang lakas ng kamatayan ay nagtulak pabalik sa courage chi nang walang humpay. Naramdaman ni Shi Haotian na milyon-milyong espada ang humihiwalay sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang courage chi ay unti-unting nawala. Dumagundong ang kulog mula sa kung saan habang nabasag ang kanyang tapang, at nawala ang kanyang chi. Wala na sa kanyang mga kamay ang kabuhay. Lumipad pasulong si Lin Fang sa harap ni Shi Haotian. Ang kanyang mga mata ay itim at malamig. Pakiramdam ni Shi Haotian ay babagsak na siya. Ikaw, naglakas loob kang tumahol sa harap ko noon. Hirit ni Lin Fang. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan si Shi Haotian. Si Shi Haotian ay hindi lumaban, ang kanyang kaluluwa ay napuno ng lakas ng kamatayan. Kailangan lang mag-isip ni Lin Fang at maaari niyang durugan ang kaluluwa ni Shi Haotian at patayin siya. Subukan at manggahas. Malamig na sigaw ni Ji Chang. Pinilit niyang itinaboy si Ao Shu, na humaharang sa kanya, at tumakbo patungo kay Lin Fang, pinakawala ng destructive chi. Baka kaya niyang patayin si Lin Fang mula sa malayo. Isang hindi kapanipaniwala at nakakatakot na labanan. Ganyan kalakas ang isang cultivator ng tuktok ng Huangqi layer sa Champion University, naisip ng karamihang nagbubuntong hininga at nakatitig kay Ji Chang habang sinusubukan niyang durugan si Lin Fang. Ang mga senior cultivator ng Champion University ay mukhang nagulat, bagamat sila ay nanatiling tahimik at nakatingin pa rin sa itaas ng lahat. Nasiyahan sila sa panonood ng mga ganitong labanan. Walang maraming pagkakataon na manood ng mga ganoong laban sa normal na mga pangyayari. Ang labanan na ito ay sa pagitan ng mga henyo ng Champion University. Dahan-dahang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Ji Chang. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng layunin ng kamatayan. Bitawan mo siya. Malamig na utos ni Ji Chang. Ang kanyang Saiyan Dragon Totem ay kumikinang ng maliwanag. Mukha siyang sinaunang Diyos habang naiinip siya kay Lin Fang. Nang sumali ako sa Champion University, ako ay isang mababang antas na emperador sa maikling panahon lamang. Kasing lakas ko si Ji Wuyu noon. Noon, sinabi na ng mga tao na magiging champion ka. Napakaraming taon na ang lumipas, at idineklara ka na lang na champion. Hindi ka talented. At least, sa impyerno, nakita ko ang maraming tao na mas malakas kaysa sa iyo. Walang pakialam na sagot ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinuntok niya si Shi Haotian, at nabasag ang mga buto na parang porselana. Si Shi Haotian ay nabasag, ang kanyang mga buto ay naging putik. Hindi man lang siya nilainggan ni Lin Fang, binalik niya ang tingin kay Ji Chang. Tumibok ang puso ng mga manunood habang nanunood. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1933, mga pagbabago sa universidad. Tama si Lin Fang. Umaasa sa sarili niyang lakas, bumangon siya sa loob ng Champion University. Ilang taon bago, siya ay isang mababang antas na emperador. Nakipaglaban siya kina Puyang, Yu Wenjing, at Ji Wuyu, na nasa listahan ng rangkang. Natalo niya si Ji Wuyu, at naging sikat. Ito rin ang dahilan kung bakit naging tanyag ang Tiantai. Gayunpaman, pagkatapos noon, nawala si Lin Fang, at bihirang makita, iniwan lamang ang kanyang clone sa universidad. Ang malalakas na cultivator ng Tiantai ay bumangon ng hakbang-hakbang na umaasa din sa kanilang sariling lakas, hanggang sa lumaban sila sa Moon Group. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ang isang bangungot. Ang club ni Ji Chang at ang Stone Group ay nagsimulang mangapi sa kanila ng magkasama. 3 taon na silang nawala, at pagkatapos ay bumalik ang tunay na katawan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay nasa mababang listahan pa rin, ngunit ngayon ay nasira na niya ang Moon Group at ang Stone Group. Napatay din niya ang pinuno ng Stone Group, si Zhang Kei. Natalo na rin niya ang pang-4 na estudyante ng Celestial Champion Rangkang List, si Shi Haotian. Siya ay naging napakalakas. Napakakaunting tao ang umunlad ng kasing bilis ni Lin Fang. Maging si Ji Chang ay hindi umunlad ng kasing bilis ni Lin Fang. Naglakas loob pa si Lin Fang na labanan si Ji Chang. Sinabi ni Lin Fang na nakakita siya ng maraming tao na mas malakas kaysa kay Ji Chang sa impyerno, syempre sa parehong antas ng paglilinang. Alam ni Lin Fang na ang isang mahusay na emperador ay hindi may kukumpara sa isang tulad ni Ji Chang. Ngunit sa impyerno, sa parehong antas ng paglilinang, maraming tao ang mas malakas kaysa kay Ji Chang. Hindi naman galit si Ji Chang. Tiningnan lang niya si Lin Fang ng malamig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Kapag ang mga tao ay tumingin sa kanyang mga mata, sila ay nagkaroon ng impresyon ng kanilang mga kaluluwa ay magwawasak. Nauna si Ji Chang. Tumiwanag ang Saiyan Dragons, tila babagsak ang hangin sa paligid. Naramdaman ni Lin Fang ang nakapaligid na mapanirang chi at idiniin siya. Pinagsama ni Lin Fang ang buhay at kamatayan chi, mabilis na umiwas, at ang pattern ng kanyang buhay at kamatayan ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang pattern ng buhay at kamatayan ay nagmukhang isang simbolo ng yin-yang na ang mga bahagi ay pinalitan ng mga enerhiya ng buhay at kamatayan, kung saan si Lin Fang ang nasa gitna ng pattern. Ang lupa at langit ay biglang napuno ng lakas ng kamatayan. Umawit ang mga dragon.
Si Ji Chang ay patuloy na naniningil para kay Lin Feng habang ang lupa ay patuloy na nanginginig ng walang tigil. Ang kanyang mapang wasak na lakas ay pumipintig at nadagdagan. Habang tumatakbo si Ji Chang, ang kanyang lakas ay nagiging mas nakakatakot. Isang kamatayang espada ang sumipol sa kalangitan. Isang Saiyan Dragon ang lumitaw sa itaas ng katawan ni Ji Chang, lumitaw ang nakasisilaw na mapanirang mga ilaw at bumangga sa Death Sword. Ang mga lakas na nakikipagkompetensya ay patuloy na sumasabog at nagkakalat. Mas naiintindihan ni Ji Chang si Dao kaysa kay Lin Feng, at talagang makapangyarihan ang kanyang destructive Dao. Lumapag si Ji Chang sa harap ni Lin Feng, na nagbigay kay Lin Feng ng sensasyong mawawasak na siya ng lubos. Paksane. Isang walang katapusang lakas ng kamatayan ang lumabas mula sa pattern ng buhay at kamatayan ni Lin Feng at inatake ang mukha ni Ji Chang. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo habang ang lakas ng kamatayan ay sumisira sa kanyang buhay. Ginamit ni Ji Chang ang mapanirang lakas sa kanyang katawan para pawiin ang mga death stamp sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa normal ang mukha ni Ji Chang. Isang illusionary dragon na suntok ang lumitaw at pinaputukan si Lin Feng. Si Ji Chang ay patuloy na sumuntok at ang mga dragon ay patuloy na lumilitaw. Ang mahihinang mga miyembro ng audience ay nagsimulang masuffocate at ang kanilang mga puso ay tumibok sa pressure. Si Lin Feng ay kumislap palayo at mas maraming nakakasilaw na ilaw ang lumitaw nang siya ay biglang naglaho, ang dragon ay sumuntok sa wala. Siya ay muling nagpakita sa likod ni Ji Chang habang ang kanyang lakas ng kalpa ay naging material at naging isang walang katapusang hanay ng mga espadang kalpa ng kamatayan. Malamig na ungol ni Ji Chang. Isang napakalaking kamay ang lumitaw, at sa isang iglap, ang lakas ng espada ng kamatayan kalpa ay sumabog ng walang silbi. Ang mga tao ay namangha. Ang destructive daw ni Ji Chang ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang mga pag-atake ni Lin Feng ay sapat na nakakatakot, kaya niyang pumatay ng maraming tao kagad, ngunit si Ji Chang ay sadyang napakalakas. Gayunpaman, hindi mukhang nag-aalangan o natatakot si Lin Feng. Mas maraming magkakaugnay na marka ng kamatayan ang lumitaw. Ang kanyang katawan ay naging mga anino habang mas maraming sword energies ang sumipol. Bumaba si Death Chi mula sa langit. Tumakbo si Ji Chang patungo sa pattern ng buhay at kamatayan, bawat hakbang ay parang kulog. Tinapakan niya ang pattern ng buhay at kamatayan, na nagsimulang pumutok. Naglabas si Lin Feng ng higit pang lakas ng kamatayan. Si Ji Chang ay hindi kasing lakas ni Juzi, ngunit si Lin Feng ay wala sa kanyang maliit na mundo, kaya maaaring direktang atakihin ni Ji Chang ang kanyang deployment spell. At saka, kahanga-hanga ang destructive daw ni Ji Chang. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ni Lin Feng at Ji Chang, isang buong antas ng cultivation. Gayunpaman, naabot na ni Lin Feng ang kanlayunin. Siyempre, hindi siya ganun kadaling sumuko. Biglang lumitaw ang mga clone sa lahat ng dako. Kasabay nito, lumitaw ang mga pakpak na pilak sa likod ng mga clone na iyon, na pinawi ang kalangitan. Itinaas ni Ji Chang ang kanyang ulo at malamig na ngumiti. Umiling siya, lumitaw ang mga tangke ng dragon at nagbukas ng landas. Sinimulan niyang sirain ang mga clone. Gayunpaman, ang natitirang mga clone ay patuloy na lumilipad patungo kay Ji Chang, na nagkasira ng isa-isa. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip nang dumating ang mga huling clone sa harap ni Ji Chang. Malamig siyang ngumiti at sinulyapan ang clone na nasa harapan niya. Sinuntok niya ito at pagkatapos ay ang isa, nabasag silang lahat. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang biglaang alon ng lakas ng kamatayan. Ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa kanyang katawan at ang dragon sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga tunog ng pagsipol ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang halos hindi nakikitang clone. Ito ang tunay na katawan ni Lin Feng, kumikilos ng napakabilis na tila hindi siya nakikita. Mamatay. Paputok na sigaw ni Lin Feng. Naglabas siya ng lakas ng demonyong kalpa sa pattern ng kanyang buhay at kamatayan. Galit na sigaw ni Ji Chang sa pagsuway. Lumitaw ang mga Saiyan Dragon at lumipat patungo sa enerhiya ni Lin Feng. Ang mapanirang lakas ay patuloy na sumisira sa mga pag-atake ni Lin Feng. Kasabay nito, umatras si Lin Feng at naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila ni Ji Chang. Muling hamampas si Lin Feng gamit ang kanyang mga kamao, at isang nakakatakot na lakas ang lumipat patungo sa ulo ni Ji Chang. Gayunpaman, lumingon lamang si Ji Chang upang harapin siya. Isang mapanirang lakas ang lumabas sa kanyang mga mata habang ang lakas ng kamatayan ay lumabas mula sa mga mata ni Lin Feng, at ang apat na hibla ng lakas ay nagbanggaan. Naramdaman ni Lin Feng ang isang mapanganib na lakas na dumidiin sa kanyang kaluluwa. Isang dragon ang umungal nang muli silang magkabanggaan, umalangaw ang mga pagsabog. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip habang ginagamit ni Lin Feng ang kanyang Nihility Death Sword, na hinihiwa ang kaluluwa ni Ji Chang. Kung wala ang kanyang Saiyan Dragon at ang kanyang Destructive Dao, si Ji Chang ay nakatatak na sana sa kamatayan ni Lin Feng. May isa pang pagsabog, at muling lumayo sina Ji Chang at Lin Feng sa isa't isa. Parehong namutla ang mukha ng dalawang cultivator. Kinuyam ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at naglabas ng lakas ng buhay upang pagalingin ang kanyang mga braso. Halos masira na ng destructive strength ang kanyang mga kalamnan at buto. Nakatitig siya kay Ji Chang, puno pa rin ng death strength ang mga mata niya. Sinira rin ni Ji Chang ang kamatayang si Chi na tumagos sa kanyang katawan. Muling bumalik sa normal ang kanyang mukha na nagsimulang maging kulay abo. Binaluktot niya ang kanyang mga kamay.
Si Lin Fang ay isang mahusay na manlalaban, at ang kanyang pisikal na lakas ay hindi rin kapani-paniwala. Kahit na mapipilitan ni Ji Chang si Lin Fang gamit ang kanyang destructive daw, kailangan niyang maging maingat, o ang mga kahihinatnan ay maaaring maging kapahamakan. Chi ang pinakawalan ni Ji Chang, at naging isang nakakasilaw na sinag. Ang kanyang chi ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang mga alon ng enerhiya ay pumutok ng malakas na naglabas si Lin Fang ng higit pang lakas ng kamatayan, na naging isang ilog. Ang kanyang mukha ay puno ng malademonyong desisyon. Gaano man kalakas si Ji Chang, hindi matitinag si Lin Fang. Tama na yan. Sigaw ng isang tao sa pagkakataong iyon. Ang mga tao ay tumingin sa nagsasalita. Ito ay si Ancestor Zuan Tian. Nakakatuwa na makakita ng ganitong labanan. Hindi mo na kailangan pang lumaban. Mahinahong sabi ni Ancestor Zuan Tian. Nagbuntong hininga ang karamihan. Kinilala ng Champion University si Lin Fang. Hindi na kayang patayin ni Ji Chang si Lin Fang. Hindi gustong mawala ng Champion University si Lin Fang. Ancestor Zuan Tian, hindi pa tapos ang labanan sa pagitan ng dalawang kabataang iyon. Let them battle happily. Hindi sumang-ayon ang pinuno ng Ji Clan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kahit na pinatunayan ni Lin Fang at Ji Chang na pareho sila ng lakas, napansin niyang may bentahe si Ji Chang, kaya gusto niyang makitang manalo si Ji Chang. Ngunit maging siya ay namangha sa talento ni Lin Fang. Noon, natalo niya si Ji Wuyo. Makalipas ang 3 taon, nagawa niyang lumaban kay Ji Chang. Hindi na mahalaga ang resulta ng labanan. Mahinahong sabi ni Yun Qingyan. Tumawa si Tantay at sinabing, 3 taon, at malapit nang maging champion si Lin Fang. Hindi ako magiging champion anumang oras na malapit ng mabilis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1934, Zhu Fan. Nang marinig ng karamihan ang mga salita ni Yun Qingyan at Tantay, bamantong hininga sila. Sa katunayan, kahit na si Ji Chang ay may kalamangan, si Lin Fang ay nagpakita ng isang hindi kapani-paniwalang lakas. Sa kanilang mga mata, si Ji Chang talo. Pagkatapos ng lahat, 3 taon na ang nakalipas, siya pa rin ang magiging champion, at noon, si Lin Fang ay isang mababang antas lamang na emperador. Siyempre, walang nag-iisip na mahina si Ji Chang. Bago malaman ng tungkol kay Lin Fang, itinuring siya ng lahat bilang isang walang katulad na cultivator sa loob ng universidad, at alam nilang hindi na nila siya maaabutan. Nagbago na iyon ngayon. Ngayon ay itinuring nila si Lin Fang na pangalawang Ji Chang, pangalawang tunay na henyo. Naabutan na ni Lin Fang si Ji Chang. Mula sa sandaling ito, igagalang siya at hahangaan ng lahat. Baka malagpasan niya si Ji Chang balang araw. Magkapareho sila ng henerasyon, pareho silang maaaring iproklama bilang mga kampyon. Sabi ni Ancestor Zuan Tian. Para kay Ancestor Zuan Tian, pareho silang champions. Ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwala para sa universidad din. Sa 4 na universidad, bihira nang makakita ng champion sa isang henerasyon. Halimbawa, ang Ancient University at ang Four Seasons University ay hindi pa nagkaroon ng champion. 2 champions. Ang mga tao ay natulala. Ito ay isang maunlad na panahon para sa Celestial Godly University at Champion University. Naging champion na si Ying Cheng. Si Chu Chunqiu ay may potensyal na maging isang champion, at maaaring maabot din ang limitasyong iyon sa lalong madaling panahon. Sa 2 iba pang universidad, lahat ng may mga espesyal na katawan ay may potensyal na maging champions. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng isang espesyal na katawan ay isang bagay na napakahalaga. Ang mga gumawa ay karaniwang hindi kapani-paniwalang malakas. Tapos na ang seremonya. Salamat sa inyong lahat, sa inyong mga kontribusyon at sa inyong pakikilahok. Magalang na sabi ni Ancestor Zuan Tian sa mga tao. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, tapos na tayo para sa araw na ito. Mula ngayon, huwag nang magtangkang magpatayan sa loob ng universidad. May paghihiganti si Tiantai. Ngayon let bygones be bygones. Hayaan ang nakaraan sa mga nakaraan. Nagulat ang mga manunood. Dahil sa kanyang lakas, nagawa ni Lin Fang na protektahan si Tiantai. Tumingin si Ji Chang kay Ancestor Zuan Tian at saka tumalikod. Alam niya kung bakit ginagawa ito ng universidad. Ito ay dahil malakas si Lin Fang. Lin Fang, makikita-kita sa Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Malakas niyang sigaw. Araw ng Pathfinder ng Imperial Ranking List. Hindi maintindihan ni Lin Fang. Hindi pa niya narinig yun dati. Tumingin ang karamihan kay Lin Fang. Naturally, pagkatapos ng laban ng tulad niyan, si Lin Fang ay mapapabilang sa Imperial Ranking List. Tiyak na siya ang magiging top 30. Maraming mga henyo sa banal na lungsod, at marami sa kanila ay mga estudyante sa 4 na universidad. Gayunpaman, ang mga kinilala sa buong lungsod ay nasa 2 listahan. Ang Imperial Ranking List at ang Great Imperial Ranking List. Ang Great Imperial Ranking List ay simboliko, ito ay isang listahan ng pinakamalakas na dakilang emperador. Simboliko din ng Imperial Ranking List dahil ang mga tao dito ay ang kinabukasan ng banal na lungsod. Ang mga pinakama-impluwensyang grupo ay umaasa na ang kanilang mga kabataang miyembro ay maaaring may rank sa Imperial Ranking List. Ang mga nasa tuktok ng Imperial Ranking List ay kadalasang may mga hindi kapani-paniwalang kakayahan o mga espesyal na pamana, tulad ng mga king body type. Si Lin Fang ay sumikat sa araw ng seremonya ng champion ni Ji Chang. Simula sa araw na ito, magiging sikat na siya. Ancestor.
Sabi ni Linfang kay Ancestor Zuantian. Oo, Linfang, ano ang gusto mo? Mahinahong sagot ni Ancestor Zuantian. Kailangan ko pa ng paliwanag. Deklara ni Linfang. He sounded calm and serene, ipinaliwanag ng aking mga tao ang lahat. Ngayon, kailangan ko ng paliwanag. Tumingon si Linfang at tumingin sa alagad ng batas, puno pa rin ng lakas ng kamatayan ng kanyang mga mata. Ang opisyal ng pagpapatupad ng batas ay biglang nakaramdam ng kaunting lamig, at medyo nawala. Si Linfang ay masama. Kinilala siya ng unibersidad, at ngayon ay ginagamit niya ang impluensyang iyon laban sa iba. Ang mundo ng paglilinang ay hindi patas. Noon, mahina si Linfang, at walang nagmamalasakit sa kanya. Ngayon lang niya napatunayang napakalakas niya, at sa paggawa nito napatunayang mahalaga siya. Gusto siyang protektahan ng unibersidad ngayon. Malamig na tiningnan ni Ancestor Zuantian ang alagad ng batas. Biglang nabasa ng malamig na pawis ang lalaki. Galit sa kanya ang isang potensyal na champion, hindi maganda. Law enforcement officer ka, nilabag mo ang rules ng university. Alam mo namang nakagawa ka ng kasalanan, di ba? Kalmadong tanong ni Ancestor Zuantian. Nahihilo ang alagad ng batas, nanlamig ang kanyang mga buto. Ancestor, patawarin mo ako. Sagot ng opisyal, na lumuhod. Hindi siya mukhang galit, desperado lang. Miyembro ka ng universidad na ito. Puputulin ko ang isang braso mo at paalisin kita sa universidad. May sasabihin ka ba? Tanong ni Ancestor Zuantian, na parang nagtatanong tungkol sa lagay ng panahon. Nakahinga ng maluwag ang opisyal. Kahit na mawawalan na siya ng braso, alam niyang hindi masyadong mabigat ang hatol. Kung pinili ni Ancestor Zuantian na pilayin ang kanyang cultivation, tapos na sana ang buong buhay niya. Salamat, Ancestor. Sagot ng opisyal, na nagpatira pa. May kaluskos, at nawala ang kaliwang braso niya. Umalis ka na, salang pakialam na sabi ni Ancestor Zuantian. Tumayo ang opisyal, yumuko muli sa harap ni Ancestor Zuantian, at umalis. Sinulyapan niya si Linfang nang umalis, ngunit walang poot sa kanyang tingin. Natulala lang siya. Si Linfang ay isang hindi kapanipaniwalang cultivator, at nasaktan niya si Linfang, kaya ngayon ay binayaran na niya ang kanyang pagkakamali. Pagkaalis niya, nilinggan ni Ancestor Zuantian si Linfang at nagtanong. Linfang, kontento ka na ba? Maraming salamat, Ancestor. Yumuko si Linfang sa harap ni Ancestor Zuantian. Wala na siyang masasabi pa, naging maayos na ang lahat. Ngayon, kailangan ni Linfang na bumangon si Tiantay. Walang maglalakas loob na saktan sila, kahit man lang, sa loob ng ilang taon. Ang mga disipulo ni Tiantay ay lahat ay malalakas at mahuhusay. Tantay, Wu, Xingfang, at marami pang iba. Lahat sila ay nag-aral ng Celestial Evolution Holy Scriptures, at lahat sila ay napakatalino. Naunawaan ni Hao Qinglin ang reincarnation daw, at hindi ka panipaniwala. Siya ay magiging katulad ni Ji Chang sa hinaharap. Maaari ka na ring bumalik. Kumaway si Ancestor Zuantian kay Linfang. Tumanggo si Linfang kina Tantay at Jun Moshi, at umalis sila kasama ang iba pang mga cultivator mula sa Tiantay. Napakuyom silang lahat sa tuwa. Madalas silang pinahiya at binubuli, ngunit ngayon ay bumalik silang masaya. Lahat sila ay nagulat din sa lakas ni Linfang. Walang maglalakas loob na saktan sila pagkatapos nito. Natapos ang aksyon at seremonya, naghiwa-hiwalay din ang mga tao. Sa mga gusali ng Tiantay, buong pusong tumatawa si Tantay. 3 tao ang dumating sa labas ng Tiantay. Lahat sila ay nakasuot ng puting damit. May isang napakagwapong binata at 2 magagandang babae. Sino ka? Hinarang sila ng ilang mga disipulo mula sa Tiantay. Kumunat ang noo ng leader nila. Ano ang nangyayari? Gusto naming makita ang isang tao. Walang pakialam na sabi ni Zufan, na nagpatuloy sa paglalakad. 2 cultivator mula sa Tiantay ang gustong harangin sila, ngunit inilabas ni Zufan ang lumang lakas at hinaranggan sila. Lahat ng nasa paligid nila ay nanlamig. Ang 2 cultivator mula sa Tiantay ay tumingin sa kanila ng malamig habang ang 3 cultivator ay patuloy na naglalakad pasulong. Sa panloob na patio ng Tiantay, nagsimulang makaramdam ng lamig ang mga tao, at hindi nila maiwasang lumingon. Sino ang 3 gwapong iyon? Ang 3 cultivator ay naglakad pasulong, nakatingin kay Mengqing. Galing ka sa Snow Clan? Tanong ni Zufan, nakasimangot. Hindi pa niya nakita si Mengqing sa Snow Clan. Sa kanyang chi at kagandahan, mamumukod tangi siya kahit sa Snow Clan din. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1935, pagninilay sa pag-iisa. Tumingin si Linfang sa 3 at kumunot ang noo. Nakita na niya si Zufan sa Ji Clan. Ang mga taong ito ay mula sa Snow Clan. Tumingin si Mengqing kay Zufan at naramdaman na mayroon silang katulad na chi. Naiintindihan niya kung saan nanggaling ang mga taong ito. Hindi. Mahinahong sagot ni Mengqing. Ang mga mata ni Zufan ay kumikinang. Nakita na niya ang labanan sa pagitan ng Tiantay at ng Stone Group at ng Moon Group. Si Mengqing ay dapat mula sa Snow Clan. Tingnan ko, sabi ni Zufan, inabot si Mengqing. Pinilit ni Linfang ang kanyang sarili at malamig na tumingin kay Zufan. Sabi niya hindi siya, kaya hindi. Malamig na sabi ni Linfang. Tinitigan ni Zufan si Linfang ng malayo. Naramdaman ni Linfang na magyayelo ang kanyang kaluluwa.
Ang temperatura sa looban ay patuloy na bumababa, at ang mga tao ni Tiantay ay nagsimulang manginig. Si Linfang ay mabilis na napalibutan ng isang layer ng yelo. Malamig na sinabi ni Zufan. Kahit na malakas ka, hindi ito nangangahulugan na maaari kang kumilos ng mayabang sa harap ng mga tao mula sa Snow Clan. Lumipat ngayon. Si Zufan ay malamig at nakahiwalay. Ang mga tao mula sa Snow Clan ay iginagalang sa banal na lungsod. Napakalakas din nila. Ang tatlong taong ito ay dumating sa banal na lungsod upang mag-aral, na nangangahulugang mayroon silang napakataas na katayuan sa lipunan sa loob ng kanilang angkan. At si Meng Qing ay tila mula sa Snow Clan, kaya kailangan niyang tiyakin ang kanyang pamana. Lalong lumalamig ang pakiramdam ni Linfang. Biglang lumitaw ang lakas ng kamatayan sa kanyang mga mata at tumagos sa utak ni Zufan. Namangha si Zufan habang sinusubukan niyang palamigan ang lakas ng kamatayan. Kasali ba tayo sa Snow Clan o Tiantay? Tanong ni Linfang. 1,000,000 na hilati sword ang sumipol at lumipat patungo sa ulo ni Zufan. Naramdaman ni Zufan na siya ay mamamatay, kahit na ang ilang mga hibla ng lakas ng death sword ay nagsimulang magyelo. Gayunpaman, nagpatuloy si Linfang sa paglalakad patungo sa kanya at pinakawalan ng lakas ng espada ng kalpa na kamatayan sa mga alon. Bastos. Si Zufan ay namangha. Nang ahas si Linfang na salakayin siya. Nagsimulang lumutang ang mga snowflake, at nagsimulang magyelo ang lahat. Nakaramdam ng sobrang lamig si Linfang kaya nagsimula siyang bagal. Ang layer ng yelo sa katawan ni Linfang ay biglang nabasag at isang ilog ng lakas ng kamatayan ang nagsimulang damaloy sa hangin. Mabilis na umatras si Zufan. Sa sandaling iyon, sumugod din ang mga tao ni Tiantay at pinalibutan si Zufan at ang dalawa pa. Ang tatlo ay nagmamadaling bumalik sa labas ng teritoryo ni Tiantay. Asar. Sabi ni Linfang, pinandilatan ng tatlong taong iyon gamit ang kanyang mga mata sa kamatayan. Naramdaman ni Zufan at ng dalawang iba pa ang enerhiya ng kamatayan sa paligid nila. Nakakatakot, ang kapaligiran sa kanilang paligid ay nagyayelo mula sa higit sa yelo. Napakamatapang. Sabi ni Zufan, binalik ang tingin sa kanila. Tumingon siya at sinabing, "Tara na." Pagkatapos, ang tatlong tao ay bumangon sa hangin at umalis. Ang mga snowflake ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Ito ay maganda. Ang Snow Clan. Napatingin si Ao Shu sa kanila ng may pagtataka. Pagkatapos, tumingin siya kay Meng Qing, ang asawa ni Linfang. Ang kanyang chi ay kamukha ng chi ng Snow Clan. Lumapit si Linfang kay Meng Qing, hinawakan ang kanyang braso, at ngumiti. "Hindi ka maaaring ilayo sa akin ng Snow Clan." "Sige." Sagot ni Meng Qing, nakangiting malumanay. "Linfang, nanalo kami sa pagkakataong ito. Ngunit kailangan nating mag-ingat, ito ay magiging mas mahirap. Habang lumalakas tayo, lumalakas at lumalakas din ang ating mga kaaway." Sabi ni Hao Qinglin kay Linfang. Ramdam ni Lin ang pressure. Hindi karaniwan si Ji Chang, at ang Ji Clan ay isang sinaunang clan. Ngayon, ang Snow Clan ay nagdudulot din ng gulo. Si Linfang at Tiantay ay nagiging sikat, kaya't magkakaroon lamang sila ng mas maraming kaaway sa paglipas ng panahon. "Alam ko, brother. Paumanhin sa pagsali sa inyo sa lahat ng ito. Sa tuwing may magiging core disciple sa Tiantay, huwag kalimutang bigyan sila ng Celestial Evolution Holy Scriptures, iyon lang ang paraan para maging mas malakas tayo." Sabi ni Linfang kay Hao Qinglin. Tumanggo si Hao Qinglin bilang pagsang-ayon. Ang Celestial Evolution na banal na kasulatan ay hindi pangkaraniwang sinaunang banal na kasulatan. Mag-aambag sila sa pagpapalakas ng Tiantay. Kailangan ko ng ilang oras upang magnilay sa pag-iisa. Mag-iiwan ako ng ordinaryong clone sa labas, at ipaubaya sa inyo ang natitira sa ngayon. Sabi ni Linfang sa lahat. Huwag kang mag-alala, Linfang. Gawin mo ang sarili mo, talentado ka. Halos kasing lakas ka ni Ji Chang, ang tanging dahilan kung bakit ka mahina ay isang antas ng paglilinang. Kapag naabot mo na ang level niya, madali mo na siyang mapapatay at magiging champion ka na, masayang sabi ni Tantay. Tumanggo ang lahat. Malaki ang naitulong ni Linfang sa kanila. Kailangan nilang lahat na maging mas malakas, at hindi sila maaaring magaksaya ng oras. "Brother, naiintindihan mo rin ang lakas ng Dao. Kailangan nating lahat na panatilihin ito." Sabi ni Rou Exi, ngumiti ng manipis. Tumanggo muli ang lahat. Ang kapangyarihan ng Dao ay hindi kapanipaniwala. Ang lakas ng Dao ni Linfang ay mas malaki kaysa kay Zhang Ke, ito ay kung paano siya natalo sa kabila ng pagkakaiba ng antas. Napatay ni Linfang sina Zhang Ke at Shi Hao Tian salamat sa kanyang lakas ng Dao. Tumingin si Linfang sa kanilang lahat at ngumiti. Mahusay ang mga tao ni Tiantay. Alam nila kung ano ang dapat ang gawin. "Ao Shu, ano ang balak mong gawin?" Tanong ni Linfang kay Ao Shu. "Haha, hindi ko rin alam. Palamig ka muna at pagkatapos ay umalis ka." Sagot ni Ao Shu, na madaling tumawa. "Okay, Ao Shu. May gusto akong itanong sa'yo. Tungkol sa demonyong dragon." Tanong ni Ao Shu. Tumanggo si Linfang. "Lumaki si Ao mo sa aking dugo, hindi siya maaaring maging mas mahusay kaysa sa akin. Marami siyang kapangyarihan, kung makapag-aral siya sa Dragon Clan, mas mabilis siyang umunlad. Kung tutuusin, isa siyang dragon. Sige, ibigay mo siya sa akin." Tumanggo si Ao Shu. Pagkatapos noon, tumingin si Linfang kay Jian Mang at sinabing, "Jian Mang, maaari kang umalis kahit kailan mo gusto.
Hindi na kita pipilitin na gumawa ng kahit ano. Walang sinabi si Jianma. Nanatili lang siyang tahimik habang dinadala ni Linfeng si Mengqing sa isang nakatagong silid. Doon, sinimulan niyang pagbutihin ang kanyang maliit na mundo, na ginawa itong mas mahusay. Ang populasyon ng Zuyu ay tataas sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay pumunta si Linfeng sa imperial na palasyo ng Zuyu, at ang Heavenly Grace Ancient Tree. Maraming Blue Aptololotios ang nagsimulang tumubo doon, may magandang chi sa paligid. Ang paligid ay naging isang aptala na mundo. Ang chi ay patuloy na kumalat at umaagos kasama ng hangin sa paligid ng Zuyu. Sa gitna ng lahat ng Blue Aptololotios na iyon, mayroong isang napakalaking lotus na may 9 na talulot. Patuloy silang sumasayaw sa hangin, at naglalaman ng makapangyarihang cosmic energies. Ang enerhiya ng Heavenly Grace Ancient Tree ay patuloy na nakakabit sa Blue Aptololotiuses. Ito ay hindi kapani-paniwalang maganda. Napakagandang tanawin. Naisip ni Linfeng. Ang Heavenly Grace Ancient Tree at ang mga lotus ay nagsasama-sama. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay nagsilang ng 10,000 bagay ng paglikha habang ang mga lotus ay naglalaman ng lahat. Linfeng sa Blue Aptololotus. May magandang silweta sa loob, isang nakapirming estatwa. Hinaplos siya ni Linfeng. Linfeng, buhay ba ang Blue Aptololotus na iyon? At sino ang babaeng iyon? Tanong ni Mengqing. Naramdaman ni Linfeng ang pag-agos ng chi sa kanyang katawan. Napaupo siya ng tahimik. Mengqing, ang bulaklak na ito ay isang guro na mayroon ako sa impyerno. Ang frozen na babaeng iyon ay ang kanyang anak na babae. Nagulat si Mengqing. Sinabi sa kanya ni Linfeng kung ano ang pinagdaanan niya sa impyerno. Nagulat si Mengqing at hinawakan ang nagyelo na estatwa. Napakabuting tao sina Officer Aptala at Qingqing. Kawawa naman sila. Ginawa iyon ni Officer Aptala para protektahan si Qingqing, ito ay isang magandang bagay. Sigurado akong buhay pa siya. Nararamdaman ko, tumingin si Mengqing kay Linfeng at ngumiti ng malumanay. Sa tingin ko din. Tiyak na buhay si Officer Aptala. Ang bulaklak na iyon ay ang kanyang buhay. Ni Linfeng. Umupo siya na naka-cross-legged at naligo sa lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang bulaklak na Officer Aptala na ginawa sa kanyang buhay, ito ay tulad ng isang marka ng landas. Ang pagiging katabi ng Heavenly Grace Ancient Tree ay isang perpektong lugar para magsanay ng paglilinang.